So, alright guys, good morning sa ating lahat. Okay, so kakagising ko lang din guys, saka di pa nga ako nakapaghilamos. Pero nakainom na ako ng tubig, no? Kasi sabi ko re-review na kagad ako ng market. Kasi usually guys, pag weekend, wala ako masyadong time review ng market, like magkaroon ng trade recap or um, tawag yan, yun, trade recap na. Okay, pero yung mga pre-market analysis naman, ginagawa ko naman din siya pero during Sunday. Pero this time, ito try ko na after ng ng market close is mag kagad ako, mag pre-market analysis din ako. Okay? So today yun yung gagawin natin. First, we'll have a trade recap and then pre-market analysis tayo kagad. So, first gagawin muna natin is hanapin muna natin yung previous week, no? Na previous week low and previous week high. At least yun is check natin kung kamusta yung market. I mean, i-compare natin yung market last week and this week. Okay, yung Monday to Friday. Okay? So, kung na-watch niyo yung video ko sa private group natin sa Telegram, no, nag-send ako ng pre-market analysis ko nun. Then, after nun, for Monday na, natin, setup. Which is actually hindi tumugma sa natin sa analysis natin. Na, ang sabi ko, that time is magbe-bearish movement muna bago aakyat si gold. Pero, yung nangyari last time is bigla lang siya nag-pump, no? Hindi na siya nag-retrace pababa before aakyat. So, ginawa ni gold nung Monday is umakyat siya kagad. So, ito yung nangyari. Okay, ito yung nangyari last time. So, saan na yun? Monday, this one. Ito. So, expectation natin that time is ito kasi yun, nagkaroon ng market structure shift dito. So, ang expectation ko dun is pupunta sana dito yon and akyat. Ang ginawa ni gold is dire-diretso na yung pag-akyat niya. Okay, and then, yun, nagkaroon ng 1 hour market structure shift dito. Ito din, no? Ayan. Karoon din ng break of structure kaya tuloy-tuloy ang akyat. So, nung Monday, okay, lipat na, let's between the time frame. Nung Monday, wala akong trade nung Monday. Okay? Wala tayong trade nun. Ito, saan yan? Ito. Yung blue niyan, yung blue na square niyan is, yan? Asian session yan. Asian session. So, morning yan, morning. Dito sa Pilipinas, morning yan. If ikaw naman sa, US, gabi yata to Gabi, if I'm not mistaken. Gabi. No. Like mga sunset na. Yun yung isang session doon sa Amerika. Okay? So, ulit tayong setup nito. Monday. Tuesday naman is wala rin ako setup at that time Wala. Wala akong setup nito. So, for this week, yung trade ko lang talaga is isa. No? Actually, meron sana ako another na setup. Pero that time kasi guys, is exam ko. So, this week kasi, exam ko kasi, no? Exam ko kasi this week. So, parang nilimitahan ko yung sarili ko mag-expose sa market. Pero nangyari guys is, kahit nag-study ako, binibigyan ko talaga ng oras yung pag-charts. Then sabi ko, pag mayroong setup, pag-trade ako. Tapos at the same time, nagbabasa-basa din ako. No? So, yun. Hindi ko masyado nasunod talaga yung schedule ko that time. So, punta tayo sa journal. Ito kasi yung journal ko this week. Okay. Yung Monday ko, yun, talaga, mag-trade talaga ako. Pero di ako mag-trade no New York session. Skip ko. Ito guys, yung Monday. Okay. Yung Monday, ayan, Asian, nakapag-charting ako Asian tsaka London. So, I monitor the charts. Sabi ko, pag may setup, trade tayo. Pero walang setup that time. So, chinek ko lang siya kasi sabi ko, present naman ako during the sessions. Na yung Tuesday, ito talaga yung wala. Kasi itong Tuesday, guys, is exam ko. So, di ako napag-trade ng Asian session
tsaka London. Okay. And, ayan, Wednesday, sana mag-New York session sana ako nito, pero nag-gym kasi ako nito, tsaka exam. So, sabi ko, pahinga muna ako nito kasi hindi talaga kaya ng katawan ko. So, yung pag-gym ko naman din kasi guys is every week. Tapos, hindi ko pa masyado talaga tansya kung anong day during the week ako mag-gym. Okay, kasi hectic din yung schedule ko. Thursday naman, ayan, 3 sessions talaga. Nakapag-charting tayo niyan. Tapos meron akong trade niyan. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, and Friday, ito kahapon, kagabi. So, in-update ko na to kanina umaga lang, pagkagising ko. Sinek ko kagad yung playbook ko, weekly trading playbook ko, no? So, very important kasi ito sa ating mga traders, lalo na mga tanay ko mga self-professional traders na lang. Kasi mas maganda na meron kang schedule or timetable ng gagawin mo this week para at least organized ka. Okay? Kasi pag for example, nagbi-business ka, di ba? Mas maganda talaga meron kang organized na schedule para at least ikaw mismo hindi ka maguguluhan kung ano next mo gagawin. Kasi ito, na-plan mo na ito a week ahead before nangyari itong Monday, Tuesday, Wednesday. So, before pa lang noon, may preparation ka na tinatawag. Okay, pero at least if ever na mayroong mangyari na uncertainties, makapag-adjust ka pa during the week. Okay, uncertainties like what? Let's say, may mga negotiables na mga events na mangyari, mayroong mga non-negotiables, yun, non-negotiables, di ba? So, pwede mo siya ma-check sa schedule mo kung pwede ba itong ma-fit in. Okay? Kung negotiable naman, pwede mo naman muna yung skip eh. Okay, kung non-negotiable naman, so yun, titingnan mo yung schedule. If ever talaga may tatamaan, at least, di ba, hindi ka masyado maguluhan. And, pwede mo siyang i-priority muna. Kung titingnan mo naman yung schedule mo, kung hindi naman talaga kailangan. Okay? So, ganun yung ano ko sa pagkaroon ng weekly trading playbook ko. Okay, as a trader. Okay, yun, Friday is magba-back test sana ako nito. Kaso, galing nga ako ng birthday event tapos busog pa. Tapos yun, nag-relax na lang din ako kasi hindi na ako nag-trade nung New York session, hindi na. Kasi nag-relax na talaga ako. And ito, yung, nilagay ko din yung mga high impact news. Okay? For, for that week. So, ayun, nagkaroon ng interest rate decision, guys. So, wala naman masyadong impact sa market that time. Actually, nagising pa nga ako nito eh. 1:30 AM. Okay, 1:30 AM nag-prepare ako. Tapos sabi ko, mag-watch lang ako. Pero hindi ako magti-trade nito. Hindi ako magti-trade. Check ko lang yung ano ni Jerome Powell, yung speech niya. Okay? So, sabi niya is, ano yung sabi niya that time? Tariff concerned lang talaga sila. And they will wait pa for the data of the market labor, and yung inflation naman din kasi guys is para daw, sabi niya is parang unti-unti na namang umaakyat, lumalayo na yung sa target nila ng 2%, which is that is sabihin na lang natin na bad perspective sa economy ng US. Okay, ayan, so ayan, we can schedule Saturday. So which is gagawin ko siya actually ngayon, gagawin ko ito ngayon, which is ginagawa ko na ngayon. Okay. So, ayan. And ito yung trade setups natin, guys. Alright. Ito yung trade setups natin. Monday, Tuesday. Sorry. Monday, Tuesday, wala tayong setup. So, nilagay ko yan. Wednesday, yan. Nag-skip tayo ng trading day. Pero yung Asian session natin is na-miss. So, I will, later. I will backtrack that setup sana natin, no? Asian session. So, Thursday naman, one setup lang tayo, guys. Tapos, break even pa. Lagot talaga, guys. So, nilagay ko naman dito. Nilagay ko dito na natamaan yung break even natin. Okay. So, nagtatanong kayo how much risk per trade ako. So, I have a 5K dollar account. Ngayon, nasa drawdown. Actually, last week, malaki-laki yung drawdown ko. Malapit na umabot ng negative 4% yung drawdown ko. Pero this week na is konti na lang yung drawdown ko. Nasa 0.9 or 1% na yung drawdown, which is naka-recover na tayo. Okay? Ito yung nangyari.
natamaan yung sell natin tapos nag-retrace pababa, tinamaan yung yung level 1 ng ano natin, ng, PDRA natin. Kaso nga lang is sabi ko that time, ito guys, nung nag-sell, tatamaan yung TP1. Then yung TP2 actually guys, yung second TP level ko sana malapit na matamaan. Okay? Malapit na natamaan. Pero yung stop loss ko that time, nung natamaan na yung TP1, at minove ko na siya sa 0.5 level ng PDRA ko. After nun, I make a rule. Sabi ko, I make a rule. If ever lalampas itong, di ba nag-retrace pataas? If ever, magko-close si candle above this level, kasi nasa 1 minute time frame din ako that time, sa swing high niya, pag nag-close doon, kuklose na ako kasi sabi ko, tatama naman din talaga yung break even, which is di naman ako nagkamali. So, nag-close ako noon just below that break even. So, which is nakakuha ko ako ng kahit kaunting profit lang. And then, guess what? Ano nangyari pagkabukas? Chinek ko yung chart. Okay? Abay, tinamaan. Yung desired natin ng mga TP. Di ba? Ganito talaga pag sa trading. Pero at least yun, sabi ko, nakapag ano naman ako that time, sabihin natin, tawag yan, ano ba yan? Kapag analyze ba yun? Something. Sabi ko, basta ako, finalo ko lang yung yung trading rule ko or yung trading plan that time. Okay. Tapos, I remind myself, hindi naman ito palakihan ng profit, kundi it's how you protect your capital and how you manage your trade. Ganoon lang naman yun. Di ba? And how you follow your trading plan. Okay? Pero talaga, kailangan talaga nating may mga aayusin din tayo. Okay? Kailangan din may mga ayusin din tayo, guys. Okay? So, wait lang guys, pause ko lang. Okay, ayan. So, balik na tayo guys. So, meron na akong lang sa calendar. Okay, so, ayan, ito yung trade natin, no? Nung Thursday, isa lang, tamaan pa yung break-even natin before pumunta sa TP level natin. So, yung risk to reward ko naman dito, guys, kasi is 1:3. Okay? Yan lang naman. Tapos yun, kahapon wala tayong setup. Ngayon, let's go to the chart. And before tayo mag pre-market analysis is market review muna tayo. Okay, so we're back, guys. So, ano ba yung na-miss natin na setup nung Tuesday? Okay? So, we'll find now. 8 to 9. Okay, ito yan. Ito yan, okay. So, regardless, if ever talo ito or panalo, basta mayroon trading setup, I will mark this as a miss setup pa din. Okay? So, nangyari niyan is, nagkaroon ng market structure shift dito eh. Okay? So, nagkaroon ng liquidity grab dito sa 1 hour. Okay? Na-sweep kaagad yung recent high lang ng 3-minute time frame natin. So, dito lang naman ako nagtitrade guys sa 3-minute time frame din. Top down analysis ako sa 1 hour 50 minute. So, ito guys, pag 75 naman usually guys, kinagamitan ko rin ng another confluence which is yung 5-minute na time frame for market structure shift. Kasi the more na malaki yung time frame, the more na maganda gamitin as confirmation. Lalo na sa mga liquidity grab, liquidity sweep, market shift, okay? So, if you are not, if you are not, let's say, familiar sa mga concepts na yan, you can join my Telegram group para at least meron kang idea. Very basic lang naman guys, yung mga concept na yan. Okay, so, let's mark out na. So, usually guys, ayan. Usually guys, ito dapat yun eh. Ayan, dito yan. Tapos sabi ko, 11:30 lang ako magti-trade. Ayan, hanggang 11:30. So, konti na lang sana, no, ito. Konti na lang sana. Kahit makapag 1:1 lang sana tayo dito eh. Wait lang, sana yan. Short position. Kahit makapag 1:1, 1:1 lang sana tayo dito. Pero nevertheless, buti na nga lang, hindi natin na kasi talo naman din yung trade.
Okay, ito 1:1 na sana 'to, okey na sana 'to, eh, 1:1 lang. Tapos break even ka lang, 'di ba? Nevertheless, kahit sabihin natin talo siya, okay, 'yan talo 'yan, eh, okay. So, nevertheless kasi 'pag sabihin nating talo 'yan siya, kahit matama ng itong level na ito, profit ka pa din. So, ako kasi guys 'pag mag-trade hindi kasi ako full na 1:3 kaagad. Ang ginagawa ko kasi is risk management talaga ako. Kahit matalo ako ng 3 beses, actually nangyari ito last week lang. So, I was down, sabi ko nga 'di ba, I was down -4% that time, okay. Pero sa isang setup lang, na-wipe out ko yung half ng losses na yun, na-wipe out ko yun. It's because of the one setup lang na nagawa ko that time. That is, Asian session I think that time, London last week, okay. Nasa Telegram group ko yun, eh, okay. Na-record ko din yung trade na yun. So, na-share sa Telegram group kasi guys 'pag mag-join kayo, lalo na 'pag new ka talaga, forex na beginner, 'no, merong mga resources doon. May mga PDF, may mga videos, meron din akong YouTube videos na puwede ma-explain sa'yo about forex, okay. Tapos yun, you can learn na ikaw lang. Kasi ako guys, nag-start naman din ako sa forex, ako lang, hindi ako nag-enroll sa mga mentorship or coaching. Actually, meron naman nag-coaching sa akin pero hindi naman niya ako pinapabayad, okay. Ano siya guys, foreigner. So, hindi na siya ngayon talaga active, 'no, sa social media. Pero nagte-trade pa din 'yan, nagte-trade pa din 'yan. Yun lang, different kinds of trading style lang din kasi kami. Kasi ako talaga, pinag-ano ko talaga 'to, finormulate ko talaga 'to, tsaka nag-backtest talaga ako ng sarili ko. Talagang nag-collect talaga ako ng data kung sabi ko kung anong talagang himay sa akin na trade, okay, na trading style, okay. So, yun guys. So, yun, sabi ko nga, 'pag natamaan sa 'tong trade na 'to, 1:1 sana tayo. Kahit yun lang man sana, 'di ba? Okay, then I think Wednesday meron din akong na-miss, eh, Wednesday. Okay, check natin yung market ng Wednesday. So, tanggalin muna natin 'to guys, 'no, para at least malinis yung chart. 'Pag mag-pre-market analysis tayo mamaya. Tanggalin natin 'to. Okay, ayan. Ito, okay, let's jump out na sa Wednesday. Ito yun, eh, Wednesday yun, eh. 8, 8, this one. So, 9 AM. Ito yan. So, wait, tama ba? Nagkaroon ng ano yung sweep. Okay, 8:51. Ayan, nagkaroon ng sweep dito guys. Okay. Pero ito yung valid na market sa axis shift natin. Ito yan. Dito pwede guys. Dito pwede. Ito. Dito siya pwede. Dito pwede. Eh, kasi, hindi nag-close, eh. Ito, hindi siya nag-close. So, nagkaroon lang ng liquidity sweep. Pero, another confluence yan. Okay. Kasi, ang indication niyan is parang it's either gitrigger niya yung mga stop losses or trigger niya yung mga buy orders. Okay? Hindi nag-close dito. So, liquidity sweep tawag dito. Ito naman, pag nag-close ito, tapos biglang umakyat, tawag doon liquidity grab. Okay? May difference yan, eh. Ang liquidity grab, nag-close talaga. Ang liquidity sweep is wala, weak lang. Weak lang siya. Na weak out, parang ganun. Okay? Ngayon, nung nagkaroon ng market structure shift, gamitan mo lang ng PDRA. Ito yung entry model ko. Ito lang ginagamit ko. Tapos, lagay mo talaga sa strong low. Okay, lagay mo strong low. Maganda yan. Lagay mo strong low. Okay, tapos, lagay ka long position. Okay, ayan. So, kahit naka 1 is, sayang no? Pag naka-trade ako that time, 1:1 to. And, patak talaga 11:30. Sakto. Kasi guys, during Asian session, I have my own lang na trading schedule tuloy. Trading hours. Okay, na valid yung setup ko. 9 AM to 11:30. Usually, pwede ka mag-extend mga 11:30 to 11:40 pag talaga malapit na talaga yung
market mo sa order mo. Pwede mo yun bantayan from 11:30 to 11:40. Basta wag ka lang talaga mag 11:45. Okay? Wag ka lang mag 11:45. So, meron kasing theory behind that, pero I will not explain on this video. Okay? I-explain ko lang yan sa private group natin. Sa mga gustong magtanong talaga. Sekreto yan eh. Okay? So, ayan, kahit hanggang 1:1 lang. 1:1 na nga yan kanina. Tapos dito. Diba, imagine mo yan. Pag ano pa. Tapos gagawin mo lang talaga dyan, pag nataman yung 1:1, move mo na kagad yung break-even mo. Para at least, if ever maraming loss ka, okay? Which is ito, nangyari. Ito yung nangyari. If ever mag-reverse yung market. If ever mataman yung break-even mo, you have still small profits, pero at least na-protect mo yung capital mo. Okay? Yan. So, if ever na-stick ka naman, panalo ka pa naman. Ayan. Ito yung target kasi. So, yun. Kinulang lang talaga. Diba? Kinulang lang talaga, guys. Pero yun, and nevertheless, another me setup na sana nakapag-profit din sana tayo dito. Okay? So, we have 2 Asian session setups na na-miss natin. So, let's close this one. Remove. So, yun lang naman yung mga na-miss natin, no? Na setup. Tapos ito, Thursday. Nakapag-trade naman ako Thursday na that time. Pero, yun, walang setup. Ganun din sa London. New York, yun. Meron talaga sa New York. Ito yun. Tawag ko dito na strategy is Judas Swing. Judas Swing. Meron ako explanation nito sa private group kung paano gawin itong, how to execute the Judas Swing strategy. Gagawin mo lang yan is hintay mo lang yan siya from 9 p.m. to 11. 9 to 9:30, sorry. 9 to 9:30. Tapos, if ever lampas ka na 9:30, ano na yun, silver bullet hours na yun. Okay? Yun, mas maganda rin yun. Parang Judas Swing lang din yun, pero extended hours from 9:30 to 11 p.m. Yung silver bullet na session. Which is yun ginagawa ko minsan. Tapos ito, kahapon sana to, kaso wala namang setup. Friday. Okay. Ito sana actually, after ko mag-exam, nag-charting din kasi ako nun guys after exam. So, nangyari kasi is ito, na-sweep yung Asian high, which is malaki yung liquidity dyan, malaki yung liquidity. Tapos, nagkaroon ng market structure shift. Ngayon, nung nagsabi ko, open ako ng chart that time. So, lumabas na ako noon ng exam room ko, mga, oras ako exam? Mga 4, I think, 4. So, nagkaroon ng market structure shift. Tapos, kakagat sana ako sa trade na ito. Pero sabi ko, kakalabas ko na ng exam room. Sabi nga, hindi ako masyadong prepared. So, imagine nyo guys, pag nasakay natin tong trade na to, kahit konti lang na risk natin, okay na yun eh. Ito, yan. Move ko na stop loss. Yan, move ko na yan dyan. Imagine mo kahit naka 1:1 lang din talaga tayo dito kahapon. Di ba? Kapag na 1:1 lang tayo, sana tayo dito, okay na yun. Okay. Tumabot pa nga ng malapit na mag 1:2 yan eh. Ito lang yung target natin. I don't know. Stop loss ata to yan. Stop loss yan. Pero yun, hindi natin kasi nasa akin yung trade na ito. Ito lang. Dito lang. Na-miss ko to eh, sayang. Na-miss ko tong setup. Na-miss ko. So, ayan. So, ayan, i-close ko. So, kung titingnan natin, nag-trade market recap tayo today, ilang setup ang na-miss natin. Nasa 3, no? Na trading setup yung mga na-miss natin. And then, meron tayong isa lang na nakagat lang natin na trade. Pero, yun, buti nga lang is maka-profit tayo. Okay? So, magkaroon muna tayo ng trade recap naman during Monday to Friday, pero using top-down analysis. So, wala itong involved na mga setup, no? Gagamitan na natin ang confluences lang. Okay, no, nung Monday, balik na tayo Monday, bilisan na natin guys. Nung Monday,
Yung sabi ko that time, ng Monday is kailangan niyang bumagsak muna, magre-retrace before aakyat. Kasi alam ko naman talaga aakyat 'yan, yung market. Kasi nagkaroon ng market structure shift, okay? Pero sabi ko that time is, kailangan mo niyang babagsak, which is ito 'yun. Sorry 'yan? Ay, sorry, mali market. Ah, yes, ito 'yan. Ito. No, ito 'yan. Nagkaroon ng market structure shift dito. So, sabi ko, kailangan niya na magre-retrace ah, dito, pababa, then aakyat. Kasi anong indication na aakyat na yung market kahit from bearish na market last week. Tapos sasabi ko that time sa TG natin, bababa muna to bago aakyat. Ano bang indication nun? Ito guys, kung titingnan mo sa higher time frame, magkaroon ng market structure shift kahit 15 minute nga lang, very obvious na. Kasi touch niya yung 4-hour na liquidity level ito. So, sabi ko, the higher the level, mas magandang liquidity level. Nagkaroon ng liquidity grab sa 4-hour. Okay, nagkaroon ng liquidity grab, nagkaroon ka agad ng market structure shift dito. Kahit titingnan mo yan sa 1 hour, market structure shift na yan eh. Sana yan? Where you? Yan, ito. Kung titingnan mo pa yan sa 1 hour, market structure shift na to. Ito, kahit dito ka pa mag-mark or dito, di ba? Ito, valid na to. Ito. Nung close na ito, okay, akit na yan kaagad, market structure shift na yan. Then after nan, di nag alongside sa ano natin, pero tama naman din yung ano natin, yung outlook, no? Ng direction natin for that week. Okay? Naakit talaga si market. Then, go back to 15 minute. Ayan. Market shift, then tuloy-tuloy yung pag-akyat. Okay? So, nagkaroon na kaagad ng 1 hour market shift. Dito ko na yun siya nilagay, guys. Dito na nilagay, hindi doon sa baba. Okay? Then, ngayon, nung tinaman yung previous weekly high, ito na. Yung tinaman na yung previous weekly high, using our fundamental analysis natin, hindi ito tuloy-tuloy ang pag-akyat. It's either magko-consolidate. Kasi, Thursday, 2 AM, mayroong Fed. Okay? Mayroong Fed. So, may announcement pa na hihintayin bago mag-aalagwa si market or talaga bang bubulusok. Pero that time, nangyari nung Fed is sumang-ayon naman sa expectation, no, na walang rate na walang rate cut, walang rate hike. That is why, ito yung market kasi guys, gumagalaw based on the tawag nito, expectation ng market. Okay. So ngayon, ang expectation ng market kasi is walang magbabago sa rate ng tawag yan, ng Fed or let's say sa dollar, okay? So ginawa muna ni market is sinip niya yung previous weekly high. Kumbaga pa, binili mo na lahat ng gold. Binili mo na. Okay? Hindi want to, let's say, hoard na lang, ganun. Kung mayroon ka physical gold, bili mo na tayo. Kasi baka magkaroon ng rate hike or, magkaroon ng mga changes sa rate, di ba? If ever magkaroon naman ng rate hike, di ba? If ever magkaroon ng rate hike, pwede itong ibagsak ni gold. Okay? Kung nagkaroon naman ng rate cut, di ba? So, pwede nga alagwa si gold. So, yung ginawa ng market, talagang bili-bili muna tayo ng gold. Then, afternoon, mga, Wednesday, ayan. Wednesday before the 2 AM na announcement, ito yung Fed, ito yung Fed. So, during afternoon ng New York session, nagbagsakan yung market. Okay, nagbagsakan hindi, ito New York eh. Wednesday. Yeah. Wednesday New York session, nagbagsakan yung market. So, it leaves a 1 hour. Yeah, 1 hour dito na liquidity level na maraming mga buy stops or let's say sell stop kung nag-sell ka. Stop loss pala, sorry, kung nag-sell ka. Okay? So, yun, meron tayong narrative noon that time. Sabi ko, pag mataman tong previous weekly high, hindi mo na to talaga aakyat talaga, no? Na haalagwa na talaga. Kundi magko-consolidate muna si market. Okay, kumbaga magsa-sideway yan before the Fed. So, which is after no ng previous weekly high, kung napapansin nyo, during Asian session nyo pa, na sweep, okay, Wednesday, Tuesday, Tuesday.
no? During Asian session, yes, sweep. So, maaga-aga, Tuesday. Okay. So, afternoon ng Wednesday, pag-open ng market ng Wednesday, bumalik, bumagsak si market kasi sabi ko nga magko-consolidate yan. Then, ito yung Fed. So, wala masyadong movement. Imagine mo pag nag-rate hike, rate cut yan, malaki masyadong movement yan guys. Tigwa 1,000 pips yan usually pa gold. Sobrang ano. Pero ito guys, kasi expectation na lang, ano, I mean, gumalaw na sa expectation ng market. So, wala na masyado. Tapos rate unchanged pa and then, yun. If ever nag-monitor ka sa speech ni Jerome Powell, nanood ka ng mga YouTube niya na lang ng mga recap, mga replay ng um, full video. So, konti lang naman yung mga keywords doon. It's tariff concern lang talaga siya kasi pwedeng magkaroon ng recession sa market or stagflation ata yung pagkano ko. And, ano yun? Ano na talaga kasi sila, ang parameters na nila para at least magre-rate cut sila or rate hike is inflation. Yun na naman eh. Inflation na naman tinitingnan ni, ano, ni Jerome Powell eh. Inflation lang. Yun lang naman. Kaso sabi niya, yung inflation kasi daw parang unti-unti na namang umakyat. Lumalayo sa target numbers nila. So, delikado yun sa US, di ba? Imagine mo, um, naglalagay ng mga tariff si Trump again sa mga importation galing ng ibang bansa. Tapos ngayon, magkaroon pa ng inflation. So, medyo, ano na yan, medyo disastrous yun, lalo na sa ekonomiya ng US. So, anyways, hindi naman tayo taga-US, no? Ano lang naman, perspective naman to sa market kasi magagamit talaga natin yun sa pagtitrade. Lalo na sa gold kasi against US dollar ang gold. Okay? So, ayun, Thursday, bumagsak, no? So, nagkaroon ng 1 hour market structure shift. 1 hour market structure shift ito, guys, ha? Itong 1 hour na, no? 1 hour market structure shift, then nagkaroon ng retracement. Pero hindi natamaan yung, ano nito, retracement area if ever gagamitan natin ng PDRA. Okay, from this level. Okay. Ayan, hindi siya tinamaan. Medyo malayo-layo pa. So, delete natin. Ayan. Then, yun. Bumagsak na siya. Pero, ang expectation ko for this week, ito ha, ito, pre-market analysis na lang tayo kagad. Expectation ko talaga dito this week is, remove muna natin ito. Previously low, Asian low. Is what? Ano lang to? Magkakonsolidate lang ito. Okay? So ito guys, ano tawag, may tawag po dito, no? So mga box, tawag ko po dito ay fair value gap. So mga gaps yan ng mga candlestick. Okay, tingnan natin. Kasi 1 hour na lagay ko doon. Para at least may manawan ninyo. Ayan, 1 hour fair value gap. Ayan, meron akong PDF nito na meron explanation. Okay, ayan. Gap yan siya guys between 3 candles. So 1 hour fair value gap yan. So minark ko yan siya as may confluence at top down analysis ko that during that time. So, kaya ba ako na? Thursday ata ako ano yan, top down. So, sabi ko, pag matamaan to 1 hour fair value gap, aalagwa to. Actually, guys, ito man yan for 1 hour fair value gap. Tapos ito yun, nagkaroon ng market shift sa 3 minute yun eh, 3 minute time frame. Nakaabang na yung buy ko. Kaso nga lang yun, pinabayaan. Ano yun? Iniwan tayo. Iniwan tayo, guys. Okay? So, ito ang sample ng liquidity graph. Ito yan, sabi ko. Nag-close, tapos biglang alagwa. Let's say, nag-close sa baba, tapos aakyat, liquidity grab tawag doon. Pag nasa taas naman, tapos bumagsak, another liquidity grab yun. Okay? Ayan, nagkaroon ng 50-minute market structure shift dito. Kaso nga lang, nag-close sa baba again dito. Ayan, another 50-minute dito na, so let's remove this one. Ito, tanggalin natin yan. Ito din, tanggalin natin to. So, ang perspective lang talaga natin muna dito, guys, no? Pre-market analysis na kaagad tayo. Tanggalin ko to New York high. Then, I'll move this previously high dito. Kasi ito yung high yesterday sa New York session nangyari. Yung pinakapataas na level kahapon. Then, let's remove this one, ito. Kasi na-touch na. Kasi once na-touch na yan, guys. Kasi once na-touch na yan yung level na yan, it doesn't make sense na iti-touch pa yan ulit. Mitigated na yung ano eh.
mitigated na yung level na yan. Okay? So, the more na na-touch yan siya, guys, humihina yung ganyang level. Okay? Ito, tanggalin ko na din to. Kasi na-touch niya na. So, kung titingnan nyo ngayon yung perspective ng market, masasabi nyo talaga bearish. Diba? Bearish, no? Bearish yung market. Pero masasabi ko dito, guys, pwede pa ito mag-consolidate based on the fundamental aspect. No, kung technicals naman bearish. So pwede natin dito maging bias muna sa ngayon is pwede bearish muna. Okay, bearish. Kasi nag-close below 1 hour based on technicals based on technicals. Below 1 hour. Okay, so let's mark this one another 1 hour, no? 1 hour swing low. Okay. Pwede ito 1 hour swing low. Bitan ko lang. Ay, sorry guys. Gawin ko na pa itong previous daily low pala. Ayan. Previous daily low, then previous daily high, then so, ito, previous weekly high natin, na-sweep. Yung previous weekly low natin, wala. Okay. So, sorry guys. Ito pala, previous weekly low na pala to. Kasi ito yung pinaka-low. Pinaka-low pala nito ng week. Okay, let's see. Friday, Thursday, Wednesday. Yeah. Hindi, Monday. Ay, hindi. Hindi. Tuesday, Monday, May 5. Ito pala dapat yun, guys. I-move ko lang. Ito pala yung dapat. Ito. Ayan. Naglalagay lang ako ng previous week sa mga sessions lang, guys. Mga session like New York, kung ano yung pinaka-low. New York or London. Kaya yung previous weekly low. Then, magmamark na tayo ng new na previous weekly high. So, ito na yun. Remove lang natin to. 1 hour. 1 hour. This one, remove na rin natin to. 4 hour. This one, remove. Ito New York high. Tanggalin ko natin. Hindi na yun masyado magamit talaga, guys. So, remove na natin ito. Tapos ito, previous weekly high na ito. Okay, so, titignan natin for this week. Okay. For this week talaga, siya, no? Grabe yung movement ng gold. So, consolidate lang talaga yung movement ng gold for this week. Pero yun nga, sabi ko, bearish ako titingnan, pero actually sideway ito. Kasi from this week, from Monday, last week, tapos ito, Wednesday, tapos ayan. Pwede niya ito tatamaan muna ulit si previous weekly low. Okay. So, ano indication na talagang babagsak na talaga si gold? If ever, ito. Dito sa 4 hour na ito na swing low, talagang mag-close. So, ganyan naman eh. Tingnan natin. Ayan. Alright. So, ito guys, ito all-time high to All-time high to. Sa 3.5 something na yan siya. Diba? 3.5 na yan. Yan siya guys. Then, dito previously low. Previous day low. Oops. Previous day low. Alright. So, ano yung magiging setup natin for Monday? Okay? Ano yung pwede natin maging setup for Monday? So, kung titignan mo siya on higher time frame, kahit 50 minutes pa lang, pwede mo talaga maging strong bias muna sa ngayon is sell. Okay? Sell ka. Sell muna tayo. Alright? Sell muna. And then, hindi ako naglalagay talaga ng like, hindi ako nag-analyze without the present na movement ng market. Usually, Monday lang ako talaga nagma-mark out ng natin pwede maging potential setup level natin. If ever meron. Okay?
So, if alam niyo naman yung trading style ko, yung trading model ko, so yun naman, di ba, hindi ako naglalagay talaga ng mga setup during weekend. Ang ginagawa ko lang talaga during weekend is bias, okay? Kumbaga yung nagiging movement ng market. Tapos yun, pwede nating sabihin if meron tayong trading setup during the trading hours talaga. Okay, so if ever hindi mo pa talaga alam yung trading model na ginagamit ko that gives me a 50 to 70% win rate, so you can join my Telegram group. If ever nasa Telegram group ka na, so watch mo lang yung mga YouTube tuloy, yung mga videos, okay, na nilagay ko doon sa educational channel. Meron doon. Tapos may mga PDF pa nga doon na explanation kung ano yung entry model ko. Okay? So, kung nagtataka kayo, gold lang ba talaga tinitrade ko? Oh yes, gold lang. Gold. Pad, yung sabi nga ng iba, sa gold na mabilis na masunog yung kapital kasi sobrang grabe yung volatility tsaka sobrang ano ng lot size, di ba? Sa akin, nakadepende yan sa ano nyo, nasa depende yan sa approach nyo sa market. Kasi ako guys, hindi naman talaga, I mean dati nasusunugan ko ako kasi maliit lang yung capital ko, ang laki ko mag lot size. Ngayon, controlled ko na kasi. Kahit malaki yung capital ko, maliit pa din yung lot size ko. Okay, ganun lang naman yun eh. Hindi naman yan siya sa, nakadepende sa kung anong market or ano. Let's say volatile masyado si gold. That is why very, let's say, very good ang opportunity when it comes sa trading sa gold. Ang sa akin, ang sa iyo naman, ang sa atin na naman is how you manage your risk and how you manage your losses. Okay, doon tayo sa paano natin ma-manage yung losses natin kaysa doon tayo sa wins. Kasi minsan guys, we aim for higher targets pero nakakalimutan natin kung how much yung ilo-loss natin. Okay? Ayun, madami na akong sat-sat guys. Ang sa akin lang naman today is trade recap lang and tawag yan, pre-market analysis. Okay, so we're done na no sa technical. So next natin na gagawin guys para at least palapit na din ito matatapos. Check muna natin yung calendar then ilalagay ko sa Notion ko. Okay, para at least malaman niyo din kung paano ako mag-prepare for next week ahead. Alright, so pause ko lang yung video guys ha. Okay, so ito na, Forex Factory ito guys ha. Forex Factory. So meron yan sa website. Meron yan sa Google. Naka-website yan. Pwede nyo i-download as app. Okay. Pero wala available sa Play Store. Sa website talaga nila mismo. Okay. So ngayon, let's check na the calendars for this week. So, yun, madami-daming news. Alright. So, medyo maganda-ganda to guys kasi Tuesday, CPI. Ito yung pinaka, ano talaga ng lahat. Which is inflation. Inflation yan. So, ang target ni Powell is 2%, pero ang expectation ng market is 2.4%. So, sabi niya kasi last Thursday, malalayo daw sa target, no, na 2%. Ewan ko ba, malapit na nga to eh. Konti na lang to. Okay? Oh, kaya pala. Titingnan natin yung monthly. From 0.1 to 0.3. So, ibig sabihin, tataas yung inflation for the month. Yun yung expectation ng market. Pero nakadepende yan Tuesday. So, anong gagawin pag high impact news, guys? Hindi tayo magti-trade. So, iiwasan natin itong mga news na ito. Okay, so let's split screen. Okay, itong Notion. Yan. Ayan. So, we will update na ngayon our weekly trading playbook. Sorry. Uy, wag. Maano yung ano ko, trading setup ko. Weekly trading playbook. Yan. I-edit na natin yung natin. So, yung Monday natin for this week. So, later ko na yan siya guys, i-edit. Later ko na yan. Unahin muna natin ito. Itong high impact news events. So, edit na natin to guys. 8:30 p.m. CPI. Okay. CPI Monday. Then, Tuesday pala to guys. Tuesday. So, mali. Paste natin. Then, lagyan natin to X lang. Okay, X. Then, Wednesday. So, Wednesday naman, meron tayong 5 p.m. pero medium, ano lang to? Medium impact. So, lagyan natin X lang.
Then Thursday, we have another PPI, okay, retail sales. Tapos magsalita si Jerome Powell, 8:40 p.m. sa US. So, lagay natin Thursday, 8:30 p.m. So, delete ko tong Fed rate decision. Lagay ko lang dito guys is retail lang, retail sales. Okay. Retail sales plus Powell speaks at 8:40 p.m. Right, we're done. Then Friday, mayroon 10 p.m. Inflation expectation, consumer sentiment, feeling, euro, and consumer, and inflation expectation. So, big move. Pag mga red folder guys, ito. Saan yan? Ayan. Pag mga red folder guys, yung ano news, high impact yan. So, ibig sabihin, it could um, give huge volatility sa market, lalo na sa gold. Lalo na US dollar pa yan. Okay. It could give huge volatility sa market. Oh, na-close. Hi. Okay. So, yun lang naman, no? Basta guys, yung sa atin is pag high impact news, wag di tayo magti-trade. Okay? Yung mga low impact, medium impact, wala masyadong ano yan. So, hindi na natin yun talaga inaalala. Okay? Pero yung holiday yun, mark out natin kasi pag holiday, walang close yung market. Okay? So, ito guys, no? May weekend pa ako nagagawin. Trade setup. So, siguro will move na din. Okay? So, yun lang naman muna guys, no? Sa ating trade recap natin, no? Nagkakaroon na tayo ng trade recap. Mabilisan trade recap lang. And then, after ng trade recap, chinek din natin yung mga miss natin na setups. So, ganun naman yung ka-basic yung ano ko, yung trading setup ko. Madali ang tindihin, di ba? Madali ang tindihin lang yan. Tapos, ano pa, yung market review na din tayo for the next week, no? Yung potential na magiging movement. Kahit Monday lang na outlook natin na piling babagsak si market. Yun yung ano natin, outlook natin doon. So, break muna tayo doon sa chart. Tapos, yun, nag-check din tayo ng mga calendar, yung mga high impact news sa Forex Factory. So, check nyo lang yun guys sa Google. Forex Factory, search nyo lang. So, check nyo tayo. So, ano pa yung kulang natin? Diba? So, yun, siguro maggagawa na din ako ng announcement kasi Monday, during the New York session is mag-live ako. Mag-live ako Monday. So, sa Monday, so during the live, mag-live trading ako syempre, di ba? If ever mayroong setup, magti-trade ako. Live talaga. Okay? Sa Facebook lang. If ever walang setup, so wala tayong magawa, di ba? Walang alangan anong gagawin natin, di ba? Pero pwede tayo doon um, mag-extend ng market, ano din natin, market review din natin during the Monday. Okay, during the Monday open, sabi nga nila Monday open tawag yan. Kasi New York session yan talaga yung pinaka-open talaga no, na magbibigay ng big volatility sa market during the week ahead, Monday. Okay? Usually guys, pag Monday talaga wala akong masyadong setup kasi kaka-open pa rin ng market. So, iniwasan ko din na alam mo yun, mahina pa yung movement during Asia, London. So, hindi ako masyadong nag-trade niyan. During New York session, doon ako nag-trade during Monday. Depende if may nag-trade setup. So, yun lang muna guys, no? Sa ano natin ngayon, sa video na ito. Then, if ever talaga hindi masyado naintindihan ano, you can ask questions sa group natin. So, yun lang muna guys. So, see you on Monday. New York session, May 12. Okay na, oras pa mag-start.
8 PM guys. No, 8 PM or 9. Basta during hours 9 PM ata ako magla-live ng Monday. So, yun lang muna guys, no? So, thank you for watching guys and see you naman sa mga next videos ni upload ko.